Nakamute po. Ah, Yeah, on congregationalism, na po, yung lesson natin for tonight. Ito po ay supported ng ating CBAP Ministry handbook. May mga, actually dalawang beses. Yung isa kasi ano lang, appendix na to. Practically a repetition of this line. Sabi sa page 17, Baptist and other free churches are congregationalists. The Roman Catholic and Episcopalian churches abide by the Episcopal or Bishop rule. So, similar ito dun sa yung isang line sinabi doon sa 15 thesis ng Ecclesiology of CBAP. And then section 8 ng yung mas naunang statement of faith. Sinabi dito, we believe that each church is independent and autonomous and must be free from interference by any ecclesiastical or political authority. That therefore, church and state must be kept separate as having different functions, fulfilling its duties, free from the dictates or patronages of others. Okay? So, 4 reasons. No? Ayon kay John S. Hammett, itong copy na ito, book na ito. 4 reasons for the importance. Bakit ang, or rather, bakit mahalaga ang subject about congregationalism sa lessons natin na ito. First reason, because they believe that the Bible does give instruction on these matters. No? Na yung concept ng congregationalism, yung concept ng autonomy of the local church or house churches ay supported ng ganitong understanding. Ayon kay J.L. Dagg, na galing din po dito sa book na ito, cited siya. But we know from the Holy Scriptures that Christ gave commands on these subjects and we cannot refuse to obey. So again, the model and principles for congregationalism comes from the Bible itself. No? Second, polity or sabihin natin yung pamamahala sa local church has been of interest to Baptists because it has been one of the Baptist distinctives. Okay? So binabalik yung kasaysayan, no? Binabalikan yung kung paano nagsimula ang mga Baptist bilang mga congregational ay iniendorso na ipagpatuloy ng mga CBAP churches. No? Ayon kay Stan Norman, in a survey of the literature on Baptist distinctives, he notes the prominence of issues of polity in discussions of Baptist identity, especially the advocacy of congregationalism as the New Testament form of church government. So, yun. So, as a follow-up doon sa understanding ng yung biblical support sa New Testament. Third, an interest in this issue is especially appropriate today because it leads us into a number of ongoing discussions in Baptist life. There has been some movement toward, teka lang, i-correct ko lang yung sa isang bagay dito. Toward elder rule in a small but growing number of Baptist churches. And the issues of the authority of pastors and the proper understanding of the priesthood of all believers. So, again, di ba, yung concept na ito is to decentralize, okay? Decentralize yung concept ng episcopal authority or the authority ng isang, or rather, yung masyadong binibigyan ng power ang isang tao, yung local church pastor. Kaya nga, ang isang way to sabihin natin, to describe is na decentralize yung pastor. Okay. Decentralize. Na-strengthen dito yung cooperation ng pastor with the elders of the church. Okay. With the elders of the church.
And I say again, kasi pag pupunta tayo doon sa concept na ito, ang kasama ng pastor sa pagme-make ng decisions, or we said the episcopos ay ang mga elders ng local church. However, ang mga diakono, no, deacons, they can present the reports ng mga ongoing activities ng ano, no. Pero papunta na yata ako forward sa study ng elder and deacon, no. So pwede ko rin i-postpone muna, no, itong mga gusto kong sabihin tungkol doon. And then fourth, out of the four important reasons bakit importante ang pag-uusap tungkol sa congregationalism. Yung fourth thing, polity should be of interest to all Christians because of its intrinsic importance. Yung effect dito sa loob, yung nagagawa ng pamamahala sa loob, kung paano lahat ay naiimpluwensyahan. It deals with issues that are inescapable in the actual day-to-day functioning of any church. Siguro kasama na rito yung inopen ni Brother John Adel kanina. No? Different church government, para makita po natin at mas maunawaan natin yung operations and structure ng congregationalism. No? There are three major non-church governments. Kagaya po ng Episcopalian, Presbyterian, and then the congregational form of governments. Now, in the first one, Episcopalian, the first major form of church government to emerge clearly in the post-biblical period was Episcopalianism. The episcopal form of government takes its name from the episcopos or bishop, who is the key figure in this system. The episcopal form, yan to. So he has oversight, referring to sa episcopos, over all the congregations in an area called the diocese. He alone has the power to ordain those who serve in individual congregations. So, advocates of this system can point to the fact that episcopos is one of the words used for church leaders in the New Testament. They see the authority of the bishop as supported by the claim that the bishops are the successors of the apostles, who were given authority over the church by Christ himself. Moreover, they claim that bishops function in episcopal government to represent the true Catholicity, continuity, and Christianness of the Christian family. At ito yung portrait ng episcopal form of government ng mga local churches, no? Sa borrowing from the Anglican Church, no? Itong model na to, meron silang arsobispo, and then meron silang mga kanya-kanyang bishop, no? Bishop, mga regional bishops, and then doon yung mga ministers, okay? At yung minister, yung local church pastor, we could say, siya yung namamahala ng congregation. At ang Roman Catholic Church ay meron ganitong system, no? Yung archbishop ay isa lang sa Pilipinas, for example, at meron siyang mga fellow bishops, no? Na kasama niyang doon sa pamumuno. Now we move over sa Presbyterian form. The Presbyterian form is followed in varying degrees by a wide variety of churches. On the local level, Presbyterianism stands for the governance of the church by the presbyters or the elders.
This group is called the session. So, meron silang session. In Presbyterian churches, the consistory in Christian Reformed churches, and simply the elders in some independent or non-denominational churches. So, ang isang local church can have a few elders, no? Pwede siyang more than one. At itong mga, yung sinasabing session, no? Mga local churches na nag-agree na mag-cooperate para maka-form sila ng isang presbytery. Okay? Within the group of elders, there is normally one recognized as the teaching elder or the pastor. Advocates of Presbyterianism can make a strong case for their view of church government. Elders were clearly the ruling body in Jewish synagogues, which is the background for the church. Moreover, elder is the title most often, i-correct ko na to. Most often used for church leaders in the New Testament and is equivalent to the other major term, which is episcopos. Elders are seen in the New Testament as acting to lead the church as a group. At sa 2 John yata yon, yung pagtawag na si John the Elder. Okay? At ito po yung landscape, no, ng pagpapakita how the Presbyterian form of government operates. Okay? Meron silang GA, the General Assembly, at yung mga separate synods. At doon sa synod, nagbe-breakdown pa siya into presbyteries. Okay? At sa presbytery, mas maliit pa dito yung mga sessions. At yung sa session na to ay may mga congregation. Okay? Congregation. And then now we go over dun sa main object ng lesson natin, congregational. In this model, the congregation exercises the ultimate human authority in the church under Christ's divine authority. Christ exercises his headship through the members as they all seek together to discern Christ's will for the body. Since all the members are regenerate and thus indwelt by the Spirit, all are able to receive guidance from Christ. Thus, congregationalism involves democratic participation with every member having an equal voice and an equal vote. Okay? Congregationalism also highlights the local nature of the church. Those who affirm congregationalism see no evidence for an authority such as a bishop, presbytery, or general assembly over local churches in scripture and thus have advocated local church autonomy. When we remember dun sa Acts 15, no, ay nagkaroon ng question tungkol dun sa paano pamamahalaan ang mga Gentile churches na sa ibang mga bansa, no, ay binigyan sila ng autonomy na ano lang, yung iingatan lang na wag daw yung yung problem ng sexual immorality, ban talaga yon, ban talaga. At yung pagkain ng ng mga hayop na merong pagkain ng meat na meron pang dugo, no, kasi kung tinitingnan natin yung fellowship between the Jews and Gentiles, no, very offensive siya sa mga Jewish mga believers. So pwede yun gawin na lang sa kanilang mga tahanan, no, kung saan walang Hudyo na ma-open. But local church autonomy has not meant local church isolation. Teka lang, meron naman correction dito. Yeah. Baptists from the earliest days of their history have evidenced an associational impulse. Norman Mering and Winthrop Hudson see congregational polity coupled with an associational principle as distinguishing marks of Baptists down through the ages. Ang sinasabi, kahit mayroong autonomy ang local churches, nandun pa rin yung kahalagahan ng participation ng pagtutulungan. Magandang example niyan, 'di ba, yung nangangailangan ng yung
panawagan yung panawagan ng Apostol Pablo sa mga taga Corinto, no? Na tulungan yung mga taga Jerusalem. At ginamit yung example na yung mga kapatiran sa Macedonia, kasi magkaibang province ang Corinth, no? Sa Macedonian province, which is sa northern niya. No? Achaia kasi ang province ng Corinth. Na nagtutulungan ang Macedonian churches ay tinutulungan ang church sa Jerusalem kahit sila ay nag-i-struggle financially. No? Makita natin yung kahalagahan ng association. So ito po yung example ng yung concept ng yung congregation yung nasa taas, no? At ang pastor at of course pwede nating masasabi na merong interaction, no? No? Yung pastor at saka elder at yung mga deacon, okay? At nandoon sa local church yung freedom. Kung paano partially or wholly nakikipag-associate ang isang local church dun sa mas malaking organization niya. Ano yung mga advantages, no? Ano yung advantages in comparison sa Episcopalian at saka ng Presbyterian form? Una, it provides a greater local church autonomy. Na yung local church ay free from yung outside interference, no? Mahalaga ito. At nakikita ng mga miyembro ng congregation kung ano yung kailangan nila at hindi nila kailangan. Pangalawa, stronger congregational participation, no? Yun yung isang advantage na dahil ang hindi yung unlike dun sa yung pastor lang yung nag-ooperate or yung elders lang ang inahayaan ng mga within the congregation na mag-operate, no? Na mas nabibigyan ng pagkakataon ng lahat na makisama, makiisa. And then protection against centralized authority. Ito yung iniingatan na magkaroon ng masyadong malaking power ang pastor. No? Yun yung iniingatan na hindi mangyari, no? Kasi lahat tayo ay mayroong ganoong temptation at potential na na maging rebellious, no? Huwag naman sana. And then of course, flexibility in ministry while remaining biblical. Kasi nga, yung local congregation ang nagmamanage ng kanyang sariling affairs, no? Hindi kailangan pare-pareho yung composition ng isang local church doon sa national at sa kanilang mga kapitbahay na local churches. No? Final challenges na yamang ito ay pinag-uusapan natin, no? Ano ang mga challenges, no, sa ating pag-aaral ng congregationalism sa ating local church pastor? Una, yung biblical shepherding, no? Lead by example, by servant leadership. Hindi ng personal authority na ano yun, tawag mo dito. Nagpo-focus tayo too much on submission. Yung pagpapasakop to the point na and I've seen, no? And I've seen sa aking 26 years sa ministry, I've seen na ang pastor ay intentionally ginagamit yung concept ng submission, no, for his own purposes. At nakakalungkot yun. Second, to cultivate an informed and united congregation. Okay? Yun po yung responsibility ng pastor. At huli, keep the church focused on its mission. Okay? So sa ating panalangin sa Panginoon at sa tulong ng banal na Espiritu, naniniwala ako, pwede pong mangyari ito sa ating mga churches within the congregational form of government. Okay, so are there interactions? Pwede kayong madagdag o wag naman bawasan.
tungkol sa ating mga napag-usapan tungkol sa congregationalism. Pastor Igor. Apo. Good evening po, Pastor. Ako po meron akong ano. Since ngayon po kasi, Pastor, di ba, nung sa biennial na banggit na yung magta-transition tayo to eldership ng ating mga council members, church council, pamumunuan na po ng elders. Ito po bang transition na ito, hindi po ba ito magli-lead dun sa parang reformed Baptist na elders yung namumuno na namamahala? Kasi since congregational nga tayo. Pero nakita ko kanina dun sa ating chart na ang congregation pa rin yung nagli-lead, although may mga pastors, elders na. Pero ngayon po kasi karamihan sa mga churches talaga walang elders. Yun nga lang church council yung namumuno. So paano po yung magiging nun sa transition natin? Ayan po. Kasi yun na yung halos lahat ng mga churches ngayon i-encourage na palitan ng ang bylaws maging elders na yung natin mamumuno imbis sa church councils. Yan lang po, Pastor. Paano kaya? Well, meron akong separate lesson dyan, no? Pastor Igor, tungkol sa elders at saka deacons. Na Okay. ako naniniwala yung question na yan ay tuluyan, no? Mas buo na masasagot natin sa pag-uusap na yon. Pero right now, tamang yung with regards to sa transition. And when we say transition, lahat tayo ay still learning, no? Lahat tayo ay still learning kasi meron tayong may model tayo na sabihin natin na sinusundan na model na familiar tayo. At ang concept na tinutukoy natin na meron tayong pastor and then do sa mga deacons na to, they are elected from the congregation. So or we should say they represent the congregation as deacons nga. Pero with regards dun sa application ng authority, magkaiba. No? Yung magiging application ng authority, kasi when we appeal, pero parang sinasagot ko na yung pag-uusapan natin. No? When we appeal, pero magkakaroon tayo ng exegesis, no? Yung pagtingin, yung role ng elder in comparison, yung elder ang gumagawa ng decisions, yung deacons ang nag-i-implement. Okay? Nag-i-implement. Kasi when we look at yung mga forms of government na meron tayo ngayon, kasama na ang CBAP, parang baliktad. Parang baliktad, no? At hindi ko sinasabing lahat, no? At ang nagiging resulta niyan, and I'm a witness to some churches, yung pastor ay nagiging empleyado, no? Nagiging empleyado ng mga diakono at yung mga diakono parang lumalabas dahil nasa kanila yung hawak sa pera, ano? At one of the deacons is the treasurer. So nagiging empleyado nga tuloy. I'm not against the word employee kasi when nagpapa-register tayo sa SEC, no? Lumalabas nga by virtue of an common understanding, no? Ay when I say common, pati yung mga businesses, pati yung mga political groups, pati yung mga hindi churches, naintindihan nga nila na na in some way employee nga pero with regards to it, nakikita natin, siguro yun na lang yung sagot ko yung nasabi ko kanina, na we are all learning dun sa mga transition. Pero ako naniniwala, pag mailagay natin ito in place, let's say
let's say, give us 10 years, 10 years. Pag ito may lagay in place, palagi ko na, pagdating in 10 years, maintindihan na natin yung bunga ng ng transitions na to. Now, yung sa sinabi niyo yung Reformed Baptist, pasensya na kayo, Pastor Igor, hindi ako makapag-comment sa kanila, no? Kasi no, never ako na may kakilala na Reformed Baptist at napag-usapan namin itong question na ito. Okay po ba? So, ayun. Okay po, Pastor. Thank you. Opo. Salamat din po sa tanong na yan. Sige, Brother Carl. Yan, may question. Brother Carl. Brad, naka-mute ka pa. Brother Carl, sige. Ito si Teacher Dan sunod. Sige. Buksan yung mic. Okay, ayun. Yung tungkol parang dun sa pagiging elder-led ng church. Patungkol yan po to siguro dun sa sa pamumuno ng kapastoran. Kasi nga, kagaya nga po nasabi niyo na parang yung pastor nga, parang ginagawa na lang empleyado. Di man masama, pero dapat kasi yung spiritual, yung drive, direction ng church, yung vision, nanggagaling sa pastor. Ngayon, kung parang ang na-outnumber siya ng congregation, yun yung nagiging detrimental. Kaya tama din tong elder-led na church. Ang kaso nga lang po, iba pa rin to dun sa ruling ng mga Presbyterian. Kasi sa Presbyterian talaga nakita natin na may synod, pero sila sinusundan na organization from top to bottom. Sa atin mini-maintain pa rin natin yung autonomy ng local church. So sa ganito po, as singularity sa yung church, halimbawa, individually, kung iba't ibang iglesia ang titignan, talagang may autonomy. Pero pag pinuntahan yung mismong loob ng bawat iglesia, nandoon naman din na nabubuo talaga yung pamumuno through being elder-led. Yun po. Sige, salamat Brother Carl. At bago kay Teacher Dan, wait lang. Naalala ko nung minsan tinuro ko yung yung sa pastoral epistles, particularly. Yung elder, kaya siya nauna doon sa sa pag-aaral. Kasi yung elder yung model at yung diakono, sila yung mga disciple, yung mga sabihin natin, dinidisciple para sila yung future na maging elder din, no? So medyo yun yung siguro yung parang hinahanap natin sa yung sa case na yung malaking question mark. Ang mga pastor at elder ba ng church ay directly dinidisciple ang kanilang mga deacons. Para yung mga deacons nila ang magiging future na elder, no? At kung wala, may problem tayo doon. May problem tayo. Yun yung siguro, yun yung isang aspect na pinapakita ng model na yon, na bakit ang decision making ibinibigay muna sa elder at ang pagsasagawa, no? Pagsasagawa ng mga ministry ay binibigay sa deacons, no? Okay? At naalala ko rin yung 7 na pinili, no, para hindi mahinder yung pagtuturo ng salita ng Diyos sa mga apostle. Si Teacher Dance, nakita ko nagtaas ka kanina ng golden hand. Opo, Pas. Hello po. Ako po yung naririnig. Yes, we can. Okay. Kanina lang, Pas. Actually, nasagot nyo na ngayon, Pas, yung latter part ng sinabi nyo. Nasagot nyo na rin yung sasabihin ko po. Kasi habang nagsasalita si Pastor Igor kanina, na isip ko lang din na, di ba kung magiging congregational church government na tayo, lalo na yung mga small churches talaga, no, yung paano kung wala talaga silang makita na uupo dun sa wala talaga opo, parang ganun. So, oo, yung latter line po ninyo nasagot na rin no, na talagang aasa dun sa sa bagay dun talaga naman kukuha sa mga existing leaders na meron sa church Kaya lang that would be a problem really na kung wala talaga, lalo na kung wala talagang gusto magpa-train, no? So anong mangyayari po doon, Pas?
Tapos may mga churches pa na bukod sa walang elders na makikita, possible may mga churches pa na walang pastor existing as well. So, really po, tama yung term na that would be a problem talaga. So, parang ngayon, this should be a warning sa kada iglesia, lalo na nandito sa circle natin na dahil ino-open na sa atin ito, sinisimula na yung congregational church government, maigting talaga yung pangangailangan na makapag-produce, makapagsimula, kahit hindi nga makapag-produce, makapagsimula na dapat ang mga churches talagang makapag-train ng mga susunod na willing na tumayo sa iglesia as elders and deacons nga rin pati ang mga deacons. Ang mangyayari din pala dito, Pas, dahil dahil mawawala yung iba't ibang mga bahagi ng council, yung mga mawawalang yun, gagawin na rin ng mga deacons, ng magiging ministry na rin nila sa church. Tulad nga po ng pagiging treasurer, parang ganyan. Oo. Ganun na magiging ano yan. Kaya nga sabi ko kay Pastor Rigor at sa iyo rin, teacher, we are all learning no? At hindi nga lang siguro learning Glory to God na na part yan sa magiging lesson natin yung tungkol sa elders and deacons, which means intentionally mapag-uusapan natin dito sa ating forum na ito no? And again, I don't wanna stand as an expert dito kasi mas gusto ko nga nakakarinig din from others no? Bagamat meron kaming nakita noon at yung isang church na napuntahan ko noon, meron siyang 2 elder at nakakapagtulungan sila. Yes, Pastor Ramon, noted yan. May 2 elder sila, nakakapagtulungan at nandun nga yung mga deacon. Doon sa isa ko napuntahan din na church, meron naman din silang tatlong elder. Pero yung 3 elder, pinagtutulungan nila yung pastor. Kaya naawa ako doon sa pastor. Dahil nga empleyado lang yung pastor. Yung nakita ko ba isa, anong tawag mo dito? Nag-attempt yung pastor na magkaroon ng mga elder, nagkaroon na sana siya ng 2 Ang problema, yung isa, umalis ng simbahan at yung isa, nag-step down. Kumbaga, siguro na rin, dahil nga siguro he was hoping na may kasama siya, dahil umalis yung isa, nakita niya na yung pastor at saka yung elder na lang, nabigatan siya, kumbaga, yung bigat ng ministry na realize niya, at nag-move sa kanya na sabi niya na, Pastor, hindi ko kaya yung demands ng isang tunay na elder na kagaya ng sinasabi sa Bible. So we are all, you and I, tayo lahat ay works in progress. Kailangan natin magtulungan dito. Pero yung tanong, yung sinabi kasi ni Teacher Dance, 3 level yung tanong mo Dapat sinulat ko kasi no, yung isa kung wala na talaga, nandun yung pagsisikap ng pastor na talaga, kasi masyado nating yun yung struggle ng manggagawa, no? Masyado natin ini-stretch out yung sarili natin to the point na akala natin lahat tayo dapat gumawa. Nagkakasakit na tuloy tayo. Pero pag titingnan mo, na kung tayo binild natin yung ating mga yung ating mga kamanggagawa, nag-invest tayo sa mga manggagawa, no? Sa loob ng local church, sila yung hahayo talaga Sila yung hahayo talaga At parang na-miss ko yung paano kung walang mahanap, i-prioritize ng pastor na magkaroon siya ng mga teammates na doon sa kanila. Sige. May follow-up ka dyan, Dance, teacher, bago tayo pumunta kay Kuya Mon. Sige po. Opo, Pas. Yung nabanggit niyo po kayo na, Pas, na may church na may 2 yung elders, may church din na 3. Parang I don't know kasi kulang naman po ako sa experience pagdating sa bagay na ganito. Pero parang naisip ko din,
would it be a future issue kung sakali may mga decision making sa church, tapos yung sa plurality ba ng elders, kung bawa dalawa lang, add even yung number ng mga elders we have in the church, Oh, parang hindi ba magkakapag-create din ng konting gusot ito kapag may decision making at dalawa kayo, maghahati kayo sa decision? 'Di ba? Parang magiging oo problema pa nga. 'yun, yung Yes, yung yes, yes. number nung ano. So, 'di ba, parang ganun po. Baka isang bagay din na pipilitin ng mga iglesia, no, gawin nating tatlo to. Kaso baka sa sobrang ipilit, naglagay tayo ng mga elders na yun. Soon, paghirap na sa ministry, aalis na nga lang bigla. So, parang dalawang factors na problema na kung ilan yung ilalagay. Pangalawa, pinunuan na lang. Tapos iniwanan din agad kasi ipinuno lang. Parang ganun po yung mga possible issues na that will arise soonest kapag may ganun na Oh, yung may mga issue na sa oh, iglesia. oh. Oh. Dagdag pa dyan to Yun po. complicate the problem. Hindi para magbigay ng solution. No? Yung sinabi rin sa 1 Timothy, be careful in the laying of hands, di ba? Na ibig sabihin, ano yun? Mahirap kung mailalagay mo yung naglay ka lang tapos naging leader. Ang tawag natin doon sa Tagalog, yung kumukuha ka ng bato na ipupukpok mo sa sarili mong ulo eh. Di ba? Kaya maano talaga eh, yung pagnanais, nandun tayo sa gitna eh. Yung pagnanais natin na magkaroon ng leader, yun naman yung pangamba natin na yung ilalagay natin pastor na elder na magkukos ng problem sa church. Okay? Sige. Pero thank you sa interaction na yon, no, Brother Dance, Teacher Dance. Sige, si Kuya Ramon, kinuha ni Kuya Ramon yung attention. Kuya Ramon. Yes, Pas, thank you po, no, for making us understand and see the problem, that we have a problem Kailangan talaga. natin No? makita yung I mean, problem, di ba? Kailangan Yes po, hindi natin thank you pwedeng po sa sabihin walang problem. Sige po. yes po. Thank you po sa pagpapakita nyo, no, ng problem. Talagang meron po. I really appreciate this night. So, paano po natin matutulungan yung ating church, yung ating mga leaders, yung ating mga pastors, to solve this or make a solution to the problem? Kasi po, tinatanong ko siya, Pas, because nakikita ko talagang meron. And I want to help. I want to be part na may magagawa tayo eh. Mahirap lang kasi, ang hirap pagsabihan or I mean, kausapin ng ating mga pastor because we know, with all the respect we must give them, sometimes nakukulangan tayo or sometimes dinadaan na lang natin sa prayer. So, how can we solve this problem so that we can really make a solution po sa pinapakita yung problema sa amin? Thank you po. Opo. Pwede. Ang solution talaga diyan teaching. Kaya si Teacher Dance nag-agree, no? Diba? Go and make disciples of all nations. Nandun, babaptize mo. Pero sabi, teaching them everything that I have commanded you. So, babalik pa rin tayo na kung, di ba? Parang vitamins eh. Vitamins. Kung sinisipon ka, di strengthen mo yung vitamin C. Marami naman vitamin A, vitamin D, vitamin E. Pero yun nga, kung ano yung nakikita natin na problem na dapat nating i-address, yun yung ituro natin sa church. Huwag tayong matakot. Yung authority galing sa Diyos at baka nga yung takot natin, yun yung problema eh. Yung takot, yung kawalan natin ng observation, no? Kasi iniisip natin, ay, pastor, nakakatakot kasi baka pag tinuro ko yan, baka magalit sa akin yung mga leader, ma-open sa akin. Hindi nga eh. Nakikita nga natin na yun yung kanina pa tayo na we are looking for solutions pero ang problem pala nasa atin. Di ba? Yung naging struggle ni Timothy, di ba? Do not let them look down on you because you are young, di ba? But set an example in life, speech, and So
At somehow, ako naniniwala si Timothy, no? Nung na-overcome niya yung problem na yon, yung church sa Ephesus na kanyang hinahawakan ay na-strengthen niya. To the point that during the time ni Apostle John, he addressed the church of Ephesus, di ba? Sa seven churches. So, you can say, ayun na lang po na siyempre ipag-pray natin ng maigi kasi yung communication, how we communicate it, kailangan guided by the Spirit din para sa kanila At ano pa ba? At naniniwala ako pag yung sa prayer natin, ikilos yung Holy Spirit sa puso rin ng mga kapatiran para makita yung problem na dapat i-address. Ako naniniwala. Pwedeng ganun yung mangyari kaya yun yung way natin to Again, works in progress ito. At panalangin ko nga after 10 years, balikan natin tong pag-uusap na ito, After 10 years. Wag muna tayo kunin ni Lord. Kasi yun sa concept natin na sinimulan natin at paano ito natin in-apply sa local churches. Doon natin ma-appreciate yung bunga ng ating mga pinag-uusapan ngayon. At ako excited rin ako na makita yung yung mga positive na mga benefits na yun. So of course, sabi ko nga ang sagot natin dito education. May mga training tayo ginagawa ngayon at i-try nyo na kung paano yung 15 thesis na ito na napag-usapan natin ngayon gabi, may babanat sa local churches at tingnan natin kung paano kumilos ang Diyos. Okay? Sana wala Thank you po, akong na-miss. Pastor Don. Opo. Thank you. Yes po, salamat po. So are we done for tonight? Si Kuya Mike, inaantay ko magtanong Kuya Mike. Oo, nakikinig lang ako na marami akong natututunan. Sige, salamat. Sige po, magandang gabi po sa atin. Thank you. Ako, hindi pa ako nag-dinner sana.